Alamin natin ang update sa mga Pilipino naman dyan sa Gaza at ang lagay ng mga Pinoy seafarers mula sa nasabat po na oil tanker ng mga Iranian authorities. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Unahin ko na po, Yusek, itong patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan sa mga natitirang Pilipino dyan po sa Gaza. Ano na po ang update natin tungkol dyan? Ang update natin is kompleto na ang repatriation. Noong nag-umpisa yung gulo, there were 137 Filipino nationals sa Gaza. At unti nating iuwi, no? Una nating ginawa, nakipag-usap tayo sa Israelis, Egyptians, para payagan silang lumikas through the Egypt border. Unti-unti silang lumabas. Kahapon may dumating alas 8, yung last batch, 14. 14 Philippine nationals, may kasamang dalawang Palestinian spouses. Nandun ang DFA, ang OWA sa airport at sinundo sila ng kanilang mga kamag-anak dito. In all, 136 na ang lumikas ng Gaza. 136 Philippine nationals. Ang natitira na lang ay yung madre, si Sister Elizabeth ng Missionaries Charity. At kung sa loob siyang may iwan doon, humingi lang siya ng mga pag-arasal o prayers galing sa Filipino people kasi syempre, yan ang kanyang mission. Kaya pwede natin sabihin na complete na, successful repatriation. Minomonitor din ng ating embahada sa Amman, sa Cairo, yung situation ni Sister. Vega, hingi lang po sana kami ng update dahil meron daw pong mga naiwang Pilipino sa Gaza. Maaari niyo po bang ilarawan sa amin yung kanilang lagay as of the moment mula po sa inyong coordination doon sa otoridad doon? At kamusta na po ba at naabutan na po ba ito ng mga pagkain? Opo. Yung mga naiwan sa Gaza, 14 sila, 3 pamilya. At nakarating na sila kapon. Sila yung huling batch na repatriate natin. So that means, isa na lang natitira. Out of the original 137. Yung madre, yung sister. So, meron naman siyang pagkain, no? Kasi meron siyang charity mission doon, no? We're monitoring your situation. Pero ayaw niyang magpasalba. Ayaw niyang ma-repatriate siya. Dahil nga, yun ang kanyang mission, no? So, at the very least, successful na yung 136 na kalabas na. Alright, so wala na po. Apart from the none na naiwan po, nailikas na po natin yung mga lahat ng Pilipino na gustong magpalikas dyan po sa Gaza. Nalikas na po. Tinutupad namin yung instruction ni President Marcos. Isa pa po, yung dalawang hostage ng rebels ng Hamas, no? Dati pang pinalaya na, kung nalala nyo. At wala na tayong hostage din. May mga iba pang hostage ng ibang mga nationalities na nandun pa. Wala tayong hostage. So, right now, ang kinikilala natin, ang alam natin na isa na lang ang Filipino national is a Filipinan. At sabi ng ating embassy sa Amman, which is monitoring Gaza, alam namin buhay pa siya. Kasi tumatayo pa yung simbahan niya at may mga litrato as of last weekend ng kanilang congregation, no? So, pero kung gusto niyang umuwi, hanap kami para na matulungan siya. Okay. Sa ibang usapin naman po, Yusek, may report po na may isang Pilipino mula po sa 18 seafarers na sakay ng oil tanker ST Nicolas ang pinalaya. Ano po ang update natin sa Pilipinong ito, Yusek? Siya po ay ordinary seaman ng kanyang rank, no? Si Diniviel de los Santos. Nakauwi natin noong February 4. Ang nangyari po kasi, kaya siya pinalaya, kasi siya lang yung kaisa-isa sa 18 na hindi tumanggap ng yung double salary. Remember po, iba yung situation sa Iran. Ang nangyari po, ito ay legal seizure according to the Iranian authorities ng kanilang barko. Ayon sa isang Iranian court order. So in other words, ang trato sa kanila, hindi hostages. Parang empleyado pa rin ng agency. Habang nililiti sa Iranian court kung anong gagawin sa barko. However,
ang palubag loob, dinoble yung salary nila. Sa 18, 17 sabi, sige, mananatili kami dito. Kasi kahit na nasa port lang yung barko, hindi pwedeng pabayaan na walang tripulante. Yan ang international maritime rules. Walang pwedeng barko na nandun lang sa port na walang nagpapatakbo. Yung pang-18, umuwi na po. So, yun po, yung mga nanatili, nandun pa. Pero mayroon pa ako isa pong maganda pang balita sa inyo. May 10 doon na patapos na yung contract. So, pag matapos na yung contract, which should be within a month, pwede na rin silang umuwi. Pero ang ginagawa lang natin, tinitiyak natin na meron silang substitute. Yun ang kailangan according to international rules. May substitute at ang sinasabi natin sa agency, huwag Pilipino. Kasi papayagan naman ng Iranian authorities na umalis lahat kung may replacement sa barko. Eh, hindi naman pwede. So, ng Filipino. So, ganoon po, may isa na nakaalis at may expected tayo na 10 na within the next month, makakauwi na rin. Okay, Yusek, ano naman po ang update mula sa pag-uusap ng Iran at Pilipinas tungkol sa mga Pinoy na nananatili po dyan sa ST Nicolas Oil Tanker? May indikasyon na po ba nga kung papalayain na po sila ng barko? Papalaya. At ngayon, nasa agency na. Yung agency, pinapahanap natin ng replacement na tripulante na hindi Filipino. Basta hindi Filipino. Kasi kung kukuha sila ng Pilipino, edi back to square one na naman tayo. Meron na naman tayong bagong mga empleyado na nandun lang sa port. Tuloy naman ang sweldo doble salary, no? So, hindi po yun ang issue, no? By the way po, kailangan natin bigyan ng separation to sa iba pang case. May isa pang kaso sa Yemen. May isa pang kaso sa Yemen, 17 sila, nahawak ng Houthi rebels. Yun po yung wala pa tayong solution doon dahil ang gusto nila political matapos na yung gera sa Gaza. Yun ang titingnan pa natin paraan kung paano sila tulungan. Gumagamit tayo ng tulong mga International Red Cross o Red Crescent sa Middle East. No? Yun ang issue sa Yemen. Pero sa Iran, mahusay ang pag-uusap natin tungkol sa ating mga tripulante. Makakauwi na rin yan. Basta may dumating na yung mga dayuhan na kapalit sa kanila. Oh, well, that's good news development po, no, Yusek. Pero sa kabila po ng mga pangyayaring ito, may nakausap na po ba kayo mula sa mga Pinoy seafarers mismo po na sakay ng oil tanker? At kamusta daw po yung lagay nila sa ngayon? Well, yung situation sa Iran, mas mahusay naman kasi binisita sila ng ating ambassador. Sila mismo nagsasabi na doble salary nila So okay lang maiwan muna dito. Yun ang sabi nila. No? So yung sa Yemen naman, yung ibang oil tanker, ang issue doon, yung mga kamag-anak na nakakausap natin, kamag-anak nilang nandito sa Pilipinas, naghanap tayong paraan na magkaroon ng regular contact yung mga tripulante noon. Ulitin ko po, no? May isa lang nakauwi from Iran. Tapos meron pang 17. Within the next few weeks, 10 sa kanila end contract, papauwi na rin. Kapalitan ng ibang mga seafarers na hindi Pilipino. At unti-unti na makakauwi sila. Yung sa Yemen, na hawak hindi ng Iran, pero ng Houthi rebels, yun po yung complication dahil wala pang political solution ito. Pero sinusubaybayan namin at tinitiyak namin na mahusay naman kalagayan nila. So far, alam namin buhay pa sila. At, yun nga po, layunin namin to, tutuparin namin, utos to ng ating Pangulo. Siyempre, kinukup natin yung ating mga kababayan, including mga seafarers. So we'll do what we can po. Okay. So mensahe nyo na lang po, Yusek, sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pamilya po ng mga seafarers na nananatili pa rin po dyan sa ST Nicolas Oil Tanker. Yes, ang aming advice, no, kahit na hindi kayo nakakarinig sa amin ng daily, ng balita, hindi ibig sabihin wala kaming ginagawa. Gumagalaw po kami slowly.
Ang question na lang, paano palitan yung mga Pilipino sa Emi Nicolas, makakauwi rin po yan. Yung sa Middle East naman, sa Gaza, nakita nyo, nakauwi na lahat. So, ayos na po yan. Ganun pa man, ang advice namin sa mga kababayan din, kung gusto nyo magtrabaho sa ibang bansa kasama ng Middle East, dumaan sa proseso. Kasi lalo na ngayon, medyo magulo ngayon ang situation. Ayaw namin ma-human trafficking kayo o madala kayo sa lugar na mapanganib. So, sumunod lang kayo. Nandito kami para sa inyo. Magandang hapon sa inyo na. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, DFA Undersecretary Eduardo De Vega.